Hello guys, magandang araw po muli. Welcome back po muli sa aking channel. Pasensya na kayo guys kung medyo matagal akong nag-upload ng video kasi po umuwi po ako sa aming probinsya. Yun. Kaya po babago po ako mag-upload ng video. Ngayon mga sir, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa diagram ng ating motor na Honda Wave CX-110. Papakita ko lamang po sa inyo ang kanyang mga wire connection at mga color coding. Sa ating stator, meron tayong green, blue, yellow, white, yellow. Sa regulator, green, yellow, white, at red. Sa CDI, green, blue, yellow, black, yellow, red, black. At sa ating ignition switch, red, black, at saka red. Ang ating battery at ang ating ignition coil. Dito tayo mauuna sa ating stator. Sa ating stator, meron tayo dyang nakikitang kulay green. Yung kulay green sa ating stator, yan po ay ating ground. Yan. Ground po yan, green. Basta Honda, kulay green na mga wire, yun ay ground. Yan. Tapos sa ating stator, meron tayong yellow. Yung ating yellow sa ating stator, yan naman yung light coil. Yan. Ito naman ay papunta sa ating regulator rectifier. Yan. Papunta ito sa ating regulator sa yellow. Yan. Sunod naman natin yung kulay white sa ating stator. Yan naman yung ating charging coil. Yan. Itong white na ito yung magbibigay ng supply sa ating battery na dadaan sa ating regulator rectifier. Yan. Yan po. Siya yun magcha-charge sa ating battery. Yan. Papunta ito sa ating regulator rectifier. Yung white ay yung charging coil. Sumunod naman itong blue yellow sa ating stator. Ito yung ating pulser. Yan. Ito po ay papunta sa ating CDI. Yan. Blue yellow. Yan. Papunta ito sa ating CDI. Yan po. Tapos na po ang connection sa ating stator. Dito naman tayo sa ating regulator. Sa ating regulator may green, yan. Yung green, yan po ay automatic ground pag Honda. Yung yellow at yung white, yan papunta sa ating stator. At ito namang red sa ating regulator. Ito naman ay yung papunta sa ating battery, sa positive ng ating battery. Yan. Dadaan muna siya sa fuse bago sa ating positive ng ating battery. Sa ating battery may positive at merong negative. Yung isang wire sa ating battery, yung negative, yan po ay nakonekta sa ating body ng ating mga motor o yan sa ating chassis. Yan. Yan po. Dito naman tayo sa ating CDI. Yan. Yan po, meron na naman pong kulay green sa ating CDI. Automatic yan ay ang ating ground. Yan. Basta kulay green kapag Honda, yan yung ground. Yan. Yung ating blue, yellow, yan yung ating pulser. Yan. Papunta yan sa ating stator. Dahil yung ating pulser nakalagay dito sa ating stator. Yan. Tapos yung black with yellow sa ating CDI, yan naman ay yung papunta sa ating ignition coil. Yan. Yung black with yellow, yan ay papunta sa ating ignition coil. Yan. Yan. Sa ating ignition coil, dalawa po yung wire doon na ating makikita. Yung isa ay yung black with yellow at yung isa ay yung ating ground. Yan. Ground.
Sunod naman natin yung red block. Ito yung ating supply ng ating CDI. Dahil ang CDI ng Honda Wave CX-110 ay isang battery operated na CDI. Yan. Siya po ay isang battery operated na CDI. Kumukuha siya ng supply sa ating accessories wire. Yan. Yung ating accessories wire. Saan nga ba galing yung ating accessories wire? Yan. Ito po ay output ng ating red wire sa ating ignition switch. Yan. Itong red wire sa ating ignition switch, ito ay nakagaling dito sa ating battery. Yan. Ito ay yung live wire. Ito ay laging may laman, yung red wire. Yan. Pag on mo ng ignition switch, yan, malasusuplayan yung ating red block. Yan. Kaya yung ating CCDI masusuplayan yan. Yan. Yan po. Yung ating accessories wire sa ating Honda Wave CX ay yung red with black na wire. Yan. Iano ko lang po, marami nagtatanong sa akin, kapag daw po ba yung isang CDI ay battery operated, kahit ba walang battery, aandar ba daw? Yun ang mga tanong. Kahit walang battery, aandar ba yung ating motor? Kasi nga, sinasabi battery operated. Kahit walang battery yung ating motor, aandar pa rin. Dahil yung ating supply sa ating accessories wire, yan po, ay nanggaling din po yan sa ating regulator rectifier. Yan po. Kaya kahit walang battery yung ating motor, basta may regulator rectifier, masusuplayan pa rin yung CDI kasi naglalabas ng 12 volts supply yung ating regulator rectifier. Kapag ito ang nasira sa ating motor, pag battery operated, pag nasira yung regulator rectifier, yan po, hindi na po aandar ang inyong mga motor dahil kailangan ng ating CDI na supply na 12 volts. Yan po. Kaya mahalaga po na ang ating regulator ay nasa good condition. Yan po. Yan po. Tapos na po ang ating connection sa ating CDI. Dito tayo sa ating ignition switch. Yan. Ito rin po ang ating red block sa ating susian. Ito ay sinusuplayan niya rin ang ating signal light. Yan. Signal light. Yan. Busina. Yan. Ating busina. Yan pa yung yung ating headlight ay kapag battery operated na. Yan. Headlight. Yan. Tapos yung ating ilaw sa ating mga dashboard. Yan. Dashboard. Tapos brake light. Yan. Ang mga supply na ito ay galing dito sa ating accessories wire. Yan. ECC wire. Yang red block sa ating ignition switch. Yan. Yan po ang connection nitong Honda Wave CX-110. At sana po ay naunawaan nyo. At isa pa pala po, kapag battery operated yung ating motor, yan po, kadalasan po yan ay dalawang wire lamang na ating makikita. Kapag primary type na susian ay ng ating CDI, kadalasan po 4. Yan. 4 po yung wire. Yan. Pag dito sa battery operated na motor, 2 lang yung kanyang mga susian. Yan. 2 wire lamang sa ating susian. Yan po. Yan po, sana po ay nasundan nyo yung mga connection nitong diagram nitong Honda Wave CX. Yung kadalasang makikita nating parts sa ating mga motor. Yan po. Yan po. Screenshot nyo na lamang po yung ating diagram. Yan. Susunod ko namang ipapakita sa inyo ay yung ating CDI. Yan. Ating CDI. Yung kanyang pwesto. Yung pwesto ng bawat pin ng ating CDI. Yan. Ang ating CDI ay 4 pin. Yan. May 2 sakit na magkaiwalay. Yan.
ito po, dito sa dalawang nakahiwalay na pin, yan yung black with yellow, yung ating ignition coil. Yan, red black, yung ating supply galing sa ating ECC wire. Tapos yung ating green, yung ground dito. Tapos yung ating pulser, yung blue with yellow, nandito naman nakalagay. Yan. Tapos dito naman sa ating, yan po, ang ating CDI ay isang DC CDI. Kaya DC dahil direct current. Yan po ang meaning ng DC CDI, direct current. Pag AC naman tinatawag alternating current. Yan po ang ating CDI, 4-pin CDI, isang battery operated. Yan. Dito na po tayo sa ating regulator. Yan, sinama ko na rin po yung pin ng ating regulator. Ang ating regulator rectifier ay mayroong 4 na pin. Yan. Dito sa taas na bahagi, yan yung kanyang ground, yan green. Tapos dito sa sa kanang bahagi sa taas, yan yung white, yan yung charging coil. Yan. Ito yung charging coil. Siya yung nagcha-charge sa ating battery. Yan. Pupunta dito sa red wire ng ating battery. Yan, sa positive ng battery. Tapos yung yellow, yan yung ating light coil. Yan yung naman nag-aano sa ating mga ilaw. Yan. Yung light coil yan. Ano nga bang kulay, may nagtatanong din kapag yung ating regulator yan. Kasi maraming nagtataka bakit daw bumili sila ng regulator, 4-pin din na regulator, bakit ayaw gumana? Dahil po dito sa ating pin yan. Kapag kulay green yung socket ng inyong regulator, yung socket niya, salpakan niya yung socket na kulay green. Pag kulay green, nandito yung positive ng ating regulator, nandito sa baba. At nandun naman yung ground niya. Kapag kulay black naman yung socket, baligtad naman. Pag dito sa baba, nandito yung ground niya. Dito naman sa taas, dito yung kanyang positive. Kapag green na socket, ganito. Ganito yung kanyang diagram, yung pin. Kapag black na socket, yan. Yung positive niya nandito sa kabila. Tapos yung ground niya nandito sa kabila. Yun po ang kahalagahan ng regulator na ito. Bago tayo bibili, alamin po muna natin kung ano yung ating motor. Yan. Yun po, at sana po ay nasundan nyo po itong aking paliwanag at yung ating diagram. Yan po. Sana po ay maliwanag sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang panonood. At kung bago kaya lamang sa aking channel, huwag mo lang kalimutang i-like and share mo na rin at paki-subscribe na rin. At huwag mo rin kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga panibagong video na ina-upload na kagaya nito. Yun lamang po at maraming salamat and God bless.